po ang nagmamakaawa at bakit po kayo nagmamakaawa, Aling Nida? Hindi po, ma'am. Kasi sabi ko sa kanya, wala siyang kasalanan. Hindi siya nahumarap siya sa barangay. Hindi siya nag-aano sa amin. Tapos sasabihin mo, ano? O kaya nga, di ba nanahimik na nga kami? Dahil nasa Mag-isip ka korte naman, na, oy, korte ng mag-isip ka bahala naman. eh. Nakulong na nga eh. Nakulong na sa husgado na nga yan Ate eh. Nida, Hindi ka naman sumisipot. Kayo yung nga gawa po mo? ang Ginawa wala. mong perwisyo sa Diba amin, kayo na malaking nga po ang perwisyo. nagsabi, Ate Nida? Ulitin ko lang po yung sinabi nyo kanina. Hindi po kayo makaharap dahil may pasok kayo. So, ang pinaharap po ninyo ang asawa Yung mister nyo. ko po. Dumating naman po si J-Boy. Hindi mo siya nakita kasi wala po kayo. Dalawang patawag, ma'am. Hindi yan po. Dalawa. Okay. Sa pangalawang beses, hindi pa Dalawa rin. kami mag-asawang magkasama, ma'am. Hindi pero dumating. hindi dumating. Oh, bakit Yung hindi ka dumating mag-asawa naman nila, doon? Sa pangalawang beses? Tuloy-tuloy pangatlo, po ang ma'am. hearing namin yan. Oh. Iyan talagang bungangera, pakilamero sa asawa niya. Oo. Sabi ko, ikaw Dani, kung anong kailangan mo, willing ako mag-areglo. Dapat Oh, kayong hindi ko- mag-usap kasi kayong nandun. Oo. Nanghingi ka ng areglo nung samantalang pumunta ang asawa ko sa bahay nyo, inangasan ng tatay mo tsaka ng kapatid mo. Alam mo, kung ikaw ay may tatay at nanay nawalan, ako nawalan ng tatay ko, nawalan ng mama ko, namatay pa pamangkin ko dahil dyan sa nakakulong ako. Kung hindi ako nakakulong, hindi maaaring mawala mo magulang ko at ikaw pamangkin ko namatay eh. Ang mga anak mo naawa ko sa dami na yan. Pinakulong mo ng pa rin asawa namin mo yun. eh. May kaso asawa mo eh. Pinakulong mo. Eh kaya nga pinakulong ko siya dahil barumbado, kaya nga Kaya pinakulong nga, ko mga barumbado tao. ikaw nagpakulong ka. So, lumalabas, Ate Nida, mahilig po talaga kayong magpakulong ng tao. Pati asawa nyo, pinakulong nyo. Salbahe kasi, ma'am. Pati asawa mo, pinakulong mo. Oo, Ewan ko lang salbahe kung kasi, nakakati ma'am. sa korte yan. Kaya mo, pakukuha ko Kaya yung nga ano ata yan. wala yung asawa mo rito dahil may kaso. Nakaatin eh. Ay, Dok, ako po'y nalilito, Dr. Camille. Bakit po kaya parang nakakahiligan ni Ate Nida ang magpakulong ng tao? Una-una, Chang, may mga pagkakataon kasi na ang ibang mga tao, ito yung pagkakataon para maging successful, may karoon ng achievement, yung magpakulong. Dahil kasi sa kanila, ito lang yung pamamaraan na unang-una, wala naman ako mako-consider na possibility na may kakayahan akong gumawa ng ganito. So, ang ginagawa niya, nakakahanap siya ng mga ganitong pagkakataon na sasabihin, masama ito. Regardless whether relative or kaibigan, basta ang point niya, ito is a part of my achievement nang sa ganon, masasatisfy yung ego ko. Pero Ate Nida, Kuya Jeboy, gusto na po namin ito ay matultukan at maayos na. Dahil kayo po ay magkakapit-bahay kahit paano. Abay, syempre po gusto namin maging maayos ang pamumuhay ninyo at may kapayapaan na. Sana nga po sa tulong ng ating trio tagapayo ay mas maliwanagan po kayo at mas maunawaan. At tignan po natin kung mula dito ano ang pwede nating gawin pa para mas maayos po ito. Paano kayo ngayon ito pwedeng aregluhin na lang? Wala naman pong problema sa akin. Pwede ko naman siyang... Anong ibig sabihin ng walang problema sa Pag inyo? ikaw ba ang pumirma, ibig sabihin yun nandun ang desisyon ng asawa mo? Kasi lumilitaw dito ang complainant pala Yung mister o ko. nagrereklamo yung asawa mo. Oo, hindi naman. So dapat magkaroon dito ng pagkakataon na yung asawa mo at saka siya Oo, umupo at pag-usapan kung paano na ito maareglo. Sabi ko nga yung aspetong sibil, pwede nyo maareglo yun eh. Kailan yung susunod na hearing nyo? Hearing na naman ako itong March. March pa. O bago naman dumating yung March na yun, baka naman pwedeng umupo na kayo. Siya, pag-usapan nyo kung ano man yung naging testimony niya ron, i-record niya. Mukhang attorney sa aspetong legal ay naging mahaba-haba po ang counseling nyo kasama ang ating mga bisita ngayong hapong ito. Nais nga nating sana ay makita ng dalawang partidong ito ang kapayapaan sa kanilang buhay. Kaya nga kay Aling Nida, patuloy akong humihingi sa inyo ng napakalaking konsiderasyon. Kasi po, alam niyo po mahalaga ang buhay ng tao. Kaya nga ang ating mga hukuman, may prinsipyo ngang sabi nga, it's better to acquit 1,000 of criminals rather than to convict one innocent person. Na ano pong ibig sabihin nun? Ganun na lamang ang pagpapahalaga
sa buhay, sa kalayaan, at karapatan ng tao. Kaya't napakasensitibong bagay ito. Kaya't sa kalagayan mo at sa kalagayan ng iyong asawa, sana naman kung ito man ngayon ay nasa hukuman pa, ay hindi pa naman huli ang lahat upang yung aspetong sibil, ibig sabihin kung ano man yung danyos na maaaring gusto nyong hingiin para lang masettle o magkaroon na kayo ng kapayapaan, magkaareglo na kayo ni Jeboy, sana magawa nyo na. Kaya't sana naman, konsidera mo ito, Aling Nida, upang sa ganon, magkaayos na kayo talaga. Yun lamang. Salamat po, Attorney Ben. Dr. Camille, may mga ilang bagay pa ho ba kayong nadiskubre sa ating mga panauhin nung nag-counseling kayo? Oo, Chang. Actually, nagtataka nga ako dahil sabi ko nga sa kanya, bakit may kakayahan ka para sabihin na natin, palagi ka magkakaroon ng gagawa ng mga ganitong klaseng kaso. Dahil kasi alam mo, para sa isang tao na kung maisisettle naman ito ng maayos na usapan, maganda yung komunikasyon mo, hindi ka aabot sa ganitong yung hantong na magsasampa ka palagi ng kaso. Kung kayo ay nahihirapan para sabihin na natin, suhetuhin ang mga problema niyong mga ganyan, pwede naman kayong lumapit sa mga, hindi lang naman po sa barangay para sabihin niyo sampahan ng kaso. Unang-una, pwede kayong pumunta sa simbahan para magpa-counsel na, Father, hirap na po ako, hindi ko alam kung paano ang gagawin ko, tulungan niyo po ako. Kasi nandun yung enlightenment Kung iisipin mo palagi palaban, tendency, wala kayong kapayapaan. Kasi ang pinakamabuting paraan para mas resolba ang isang bagay, upuan. Tapos, pag-usapan nyo. Pagkatapos, magugulat kayo. Eto, tapos yung kaso, parehas kayong uuwing mapayapa at tahimik ang inyong mga buhay. Yun lang po. Salamat, Dr. Camille. Father Sunny, abay nakakagulat dahil hindi para alam ng nakakarami na pwedeng lumapit sa simbahan ang mga tao at humingi ng counseling sa ating mga mahal na mga kaparian. Opo, dahil ang mga pare po o kahit sinong may kakayahan o binigyan ng responsibilidad na gano'n ay kasangkapan po ng Panginoon upang ipadama ang habag, awa at pagpapatawad na nanggagaling sa Diyos. Kaya po ang mga pare po ay gumagawa ng paraan upang yung mga nasasadlak sa ganitong kasalanan, sa ganitong akusasyon ay matulungan po. Dahil kahit ang ating Panginoon na walang kasalanan ay nabing biktima rin ng mga akusasyon. So sana naman ay maayos dito. Hindi, kung ako lang ang pagpipiliin ay may urong po ang kaso. Pero nasa bahala na po. Dahil kung tayo dito sa ating mundo, may mga hukom tayo, mayroon pong isang napaka makapangyarihang hukom ang Diyos. Kung si Jibo may nagkasala, konsensya na yan. Siyang may pananagutan sa pinaka makapangyarihang hukom. Pero ang narito tayo upang ibigay sa atin ang kapangyarihan na gumawa ng paraan na magkasundo, gumawa ng paraan ng ang habag at awa, pagmamahal ng Diyos ay maipadama natin sa ating kapwa. Salamat po. Salamat po, Father Sunny. Maganda ang mga sinabi at binigay na salita ng ating mga trio tagapayo, Ate Nida at Kuya Jeboy. Alam naman po namin na mahirap itong pinagdaanan po ninyo. Isang napakabigat na pagsubok. Di lamang sa buhay mo, Kuya Jeboy, ganun din sa buhay ni Ate Nida. Pero sana nga kahit paano nakatulong ang trio tagapayo sa inyo na mas maunawaan ninyo at mas maliwanagan kayo. At sa pagkakataong ito, Kuya Jeboy, ano ba ang nais mong mangyari pa? Gusto ko lang po na matulungan nila ako sa kaso ko at maayos naman yung ginawa nila sa akin. Sa akin po, wala po yun kasi iniisip ko yung asawa ko Sa pamilya ko. Siguro ito na ang pagkakataon nyo para makiusap din kayo kay Ate Nida. Oo. Kaya nga pinapis-to-pis ko siya para magkaroon kami ng linaw Nida. Mag-alala, Jeff. Ano ka na sa akin Diyan na. Ano mo lang yung asawa mo kasi malaking seryoso sa pamilya ko Sige. Isa ka na. Bahala mo. Nay, medyo tinan mo naman ng gwapo ko pero huwag naman akong
Kung hindi ko kayo natulungan, tutulungan ko kayo. Kaya mo, Jim. Sabi nga po nila, Ate Nida, Aling Caridad, hindi ba? Abay, lahat naman tayo ay nabibigyan ng pagkakataon na makapagbago pa. At hindi ibig sabihin na kapag ang isang tao ay nakulong, wala na siyang karapatan na ayusin ang kanyang buhay o magkaroon ng maganda at maayos pang buhay. Nararamdaman din naman po namin kasi yung sinseridad ni Kuya Jeboy at kung talagang ang hindi mo ginawa yun, at the end of the day, Ate Nida, ganitong isipin mo. Kung hindi man napatunayan dito na siya ang may sala o sa korte na siya ang may sala, yun naman ay konsensyang bibit-bitin niya. Siya magdadala nun ng habang buhay. Kasi lahat tayo sa kahuli-hulihan ay haharap, sabi nga ni Father, sa isang napakahalagang hukom at dun tayo mananagot sa lahat ng mga bawat ginawa natin dito habang tayo ay nabubuhay. At tatanungin niya tayo, o nung kayo ba'y nabubuhay, ano bang ginawa ninyo sa buhay niyo? Yun ang kailangan nating paghandaan kung paano natin sasagutin yun. Hindi po ba, Aling Caridad? Sabi niya, tama. O sana po, simula na to ng pagbabago ng buhay mo, Kuya Jeboy, at ganun din ang iyong pamilya. At hangad namin na hindi na magalit ang iyong 18 years old na misis. Maraming salamat sa ating pong mga bisita. Amina na po tayo mga kapatid. Anong magandang aral na naman po ba ang ating natutunan sa ating issue ngayon? Alam nating lahat na ang bawat tao po sa mundong ating ginagalawan ay pare-pareho. May mabuti at may masama. Kung minsan ang mga mabubuti ay nagiging masama. Depende po sa sitwasyong kanilang iniikutan. At ang masama naman, minsan ay nagiging mabuti. Depende rin po sa sitwasyong kanilang kinaroroonan. Lahat po tayo ay binigyan ng pagkakataong mabuhay. Nasa sa atin na lamang po ang desisyon kung saang direksyon tayo tatahakin o tatahak, sa mabuti ba o sa masama. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, lahat tayo ay may pangalan at hanggat maari ay ayaw po natin itong madungisan. Kaya lahat tayo ay nagnanais na ang pangalang ito ay palaging malinis. Salamat mga kapatid sa pagtutok ninyo, ha? At syempre, thank you din sa iyo, aking co-host na Hans Mortel. Salamat, Dance Squad! B1 at B2, thank you! Sa ating mahal na trio, Tagapayo, ang ating po mga sausawero at sausawera sa studio, at sa lahat po ng ating mga bisita kay Kuya Jeboy, Nida, Aling Caridad at Ate Cristina na nagbahagi po ng kanilang kwento ng buhay. Thank you very much din po sa ating mga sausawero at sausawera online worldwide. Naku po, mahal na mahal namin kayo. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. At sa mga naisundan ako sa Twitter at si Hans, ang aking pong account, Perez Ami, at si Hans Mortel naman, si Hans2. Ako pa rin po ang inyong pambansang kapitan, ang inyong siyang Ami na lagi nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan. Pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Miyerkules, Nunod tropa-tropa, sinusunod pati tropa eh. Nakainom ka ba? Hindi. magkaibigang basketbolista, imbis na bola, babae ang pinag-aagawan nila. Noon na, naawa ako sa kanya. Pag nag-uusap kami, umiiyak siya sa akin. Hindi awa, hindi awa. Mahal mo pa si Carla. Anong habol mo sa kanya? Tiririt-dit ang habol mo. Gusto lang ba ay makaskor o makabuo ng pamilya? Ngunit bakit sa babaeng di nila lubusang kilala? Mga 23 na po yata, ganun. 26 daw siya ngayon eh. Alam po ba ninyo kung ilang taon na si Carla? Opo, Ilang taon na po? 15 lang po yan. 15 lang? Face